Inulit ni Light ang sinabi ni Mickey, halatang naguguluhan sa konsepto. Nakaraang buhay, at souls. Simple lang namang ipinaliwanag ni Mickey na ang nakaraang buhay ay tumutukoy sa mga buhay na kanilang pinagdaanan bago ang kasalukuyan nilang buhay. Samantala, ang souls ay literal na tumutukoy sa kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos, muli niyang binigyang diin ang pinakamahalagang punto. Lahat ng masters, dala pa rin ang memories mula sa mga nakaraang buhay nila. Itinaas ni Mickey ang dalawang daliri habang ipinapaliwanag ang pagkakahati ng mga masters. Ayon sa kanya, may dalawang pangunahing grupo ng masters, ang mga kumakalaban sa Almighty Sea, at ang mga sumasamba rito. Pagdating naman sa kanilang mga alyansa, sinabi ni Mickey na si Hisomi at ang mga masters na kalaban ni Sea ay nakipag-alyansa sa Dragonauts. Samantala, ang mga worshippers tulad niya ay nakahanay naman sa Demon King. Dahil magkaiba ang kanilang ultimate goals, ipinaliwanag ni Mickey na paminsan-minsan ay nagkakaroon ng conflict ang dalawang faction. Ibinunyag din niya ang tunay niyang mission. Inatasan siyang imbestigahan ng Great Tower upang malaman kung naroon ba talaga ang Almighty Sea. Kasabay nito, kailangan din niyang alamin ang mga plano ng Dragonaut Masters at kung magkakaroon ng pagkakataon, hadlangan ang kanilang mga plano. Agad na nilino ni Mickey ang ibig niyang sabihin sa worship. Hindi raw ito tungkol sa karaniwang relihiyosong pagsamba. Sa halip, nais lamang ng faction nila na makipag-alyansa sa Almighty Sea upang matupad ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Tahimik namang pinroseso ni Light ang lahat ng impormasyong narinig niya. Napagtanto niyang ang Masters ay may memories mula sa kanilang nakaraang buhay at nahahati sila dahil sa magkaibang paninindigan tungkol sa Sea, isang misteryosong nilalang na hindi pa rin niya lubos na nauunawaan. Ibinunyag ni Mickey na ang orihinal niyang plano ay humiling sa Almighty Sea ng isang harem na puno ng kanyang ideal partners. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Suzo na para sa kanya ay higit pa sa anumang pinangarap niya. Dahil dito, hindi na raw niya kailangan ng harem. Buong excitement niyang ipinahayag na si Suzo na lang ang gusto niya at iyon mismo ang naging dahilan kung bakit siya nag-defect. Napamasahe na lang si Light sa noo sa sobrang exasperation habang si Suzo naman ay nakatitig kay Mickey ng may matinding disbelief. Nagpatuloy si Mickey sa pagbibigay ng impormasyon. Ipinaliwanag niyang kahit kalaban ng Almighty Sea ang mga Dragonaut Masters, alam nilang wala silang sapat na lakas para tuluyang manalo. Dahil dito, naghahanda raw sila ng isang planong pagtakas. Sandali siyang nag-isip bago binanggit ang codename ng kanilang plano. PA. Ayon kay Mickey, halos sigurado silang ang P ay nangangahulugang project pero matagal na nilang pinagdedebatehan kung ano naman ang ibig sabihin ng A. Ang problema, wala talaga silang nakakaalam kung ano ang A. Nagbigay pa si Mickey ng mahalagang impormasyon tungkol sa kabuuang bilang ng Masters. Ayon sa kanya, may 5 Masters sa panig ng Demon King at 6 naman sa panig ng Dragonaut, kaya 11 silang lahat. Pero dahil natalo at namatay si Daigo sa kamay ni Light, dapat ay 10 Masters na lamang ang aktibong nasa mundo ngayon, maliban na lang kung may iba nang na-revive mula noon. Napailing si Light sa sobrang frustration. Ang tanong na dapat sana ay makapagbibigay linaw sa isang misteryo ay lalo lang nagbukas ng mas maraming katanungan. Sunod-sunod na impormasyon ang bumabagabag sa kanyang isip, nakaraang buhay, souls, brought by Sea, PA, at ang magkakaibang kakayahan ng Masters mula sa Dragonaut at Demon King factions. Pero higit sa lahat, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ano ba talaga ang Sea? Pinaalalahanan ni Mickey si Light na kung gusto pa niyang magpatuloy siya sa pagbibigay ng impormasyon, kailangan muna niyang mag-alok ng panibagong kapalit. Napaisip si Light. Kahit dating kalaban si Mickey, naging tapat naman ito sa kanilang kasunduan at maayos siyang nakipag-deal. Kaya nagpasya siyang itigil muna ang pagtatanong sa araw na iyon. Ayaw niyang kumilos na parang Concord of the Tribes na basta binabalewala ang tiwala at good faith ng ibang tao. Sa halip, direkta niyang tinanong si Mickey. Kung gusto kong marinig pa ang nalalaman mo, ano ang gusto mong kapalit? Napahawak si Mickey sa kanyang pisngi at napaisip. Si Mickey ay agad naglabas ng sunod-sunod na mas lalong absurd na mga kahilingan na halos bawat isa ay napuputol. Matapos tanggihan ang una niyang proposal, nag-isip siya ng iba pang paraan para mapalapit kay Suzo mula sa mas romantikong bonding hanggang sa mas personal na oras na magkasama. Habang lalo siyang nadadala sa sarili niyang mga ideya, patuloy siyang naglista ng kung ano-anong gusto niyang gawin kasama si Suzo, na para bang walang katapusan ng kanyang imagination. Samantala, tahimik lang na nakatingin si Light, halatang nauubusan na ng pasensya sa bawat bagong kalokohan ni Mickey. Napahawak si Light sa noo sa sobrang frustration. Kailangan niya ang impormasyon ni Mickey, pero ayaw niyang malagay sa alanganin si Suzo o maimpluwensyahan nito sina Yumi at Nazuna. Gayunpaman, pinili niyang tuparin muna ang kanilang napagkasundoan.
Ibinigay niya kay Mickey ang tights ni Suzo at sa wakas ay natapos ang kanilang unang interrogation. Para maiwasan ang pagtakas ni Mickey, inilagay siya sa isang dungeon cell sa pinakailalim ng abyss na mahigpit na binabantayan at nilagyan ng cursed collar. Sa isang lugar na malalim sa loob ng Demon King Nation, isang makapangyarihang nilalang ang halatang nababahala sa pagkawala ng kanyang mga kasama. Humarap siya sa kanyang kompanyon at napansin ang isang nakakabahalang katotohanan, parehong nawawala sina Mickey at Daigo. Si Mickey ay ipinadala para imbestigahan ng Great Tower habang si Daigo naman ay umatake rito upang mag-level up. Ngunit ngayon, pareho silang hindi na nagpapakita ng anumang balita. Nagulat ang masked figure sa balita at napataas ang magkabilang kamay sa sobrang pagkadismaya. Ano, parehong nawawala sina Mickey at Daigo. Dramatikong napahiyaw siya, halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Bakit naman sa lahat ng oras, ngayon pa talaga? Napabuntong hininga siya sa malas nilang sitwasyon habang iniisip kung ano na ang posibleng nangyari sa dalawa. Isang madilim na nilalang na may mala skeleton na mukha ang nakatayo sa tabi at deadpan na nagsabi. Nagsisisigaw na naman si Doc. Napalingon si Doc sa kanya, matalim at nananakot ang tingin mula sa likod ng kanyang buhok. Tumahimik ka, aniya, sabay sigaw sa inis. Humarap si Doc kay Mr. Jira, ng dramatic na pagkadismaya. Nawawala ang mga mahal nating allies. Kailan pa kami dapat magluksa kung hindi ngayon? Pero hindi man lang natinag si Jira. Matindi ang lamig ng tingin niya habang muli niyang pinagsabihan si Doc. Tumahimik ka, mas lalong tumindi ang banta sa kanyang tono. O ako na mismo ang magpapatahimik sa'yo. Nanigas si Doc sa kinatatayuan. Napalunok siya habang gumapang ang malamig na kaba sa kanyang katawan. Biglang bumagsak ang paa ng kanilang leader sa sahig, crack at nabasag ang floor sa lakas ng impact. Tama na. Agad niyang pinatahimik sina Doc at Jira saka malamig na nagbabala. Pwede kayong mag-away pagkatapos, pero hindi pa ako tapos magsalita. Napatahimik ang dalawa sa kanyang matinding authority. Pagkatapos ng meeting, bahala na kayo. Kung gusto ninyong patayin ang isa't isa, go ahead. Matapos iyon, kalmadong ipinagpatuloy ng leader ang kanyang sinasabi. Sinuri ng leader ang sitwasyon at napag-isipang malamang may kinalaman ng Great Tower sa pagkawala ni Mickey at Daigo. Ipinaliwanag niya na hindi naman talaga fighter si Mickey, pero ibang usapan si Daigo. Bagamat tinuring niya itong simpleng level grinder na kulang sa tunay na combat ability, hindi niya dapat minamaliit ang gifts nito at ang elemental dual blades. Kung may nag-underestimate kay Daigo, malamang ay mapapahamak ng husto. Kaya lalong naging kaina-hinala ang bigla nitong pagkawala. Pinagdugtong-dugtong ng leader ang lahat ng impormasyon at napag-isipang may napakalakas na nilalang na nakatalaga sa lugar. Posibleng, ang Witch of the Great Tower? Pagkarinig nito, ngumisin ng nakakatakot si Jira. Kumislap ang kanyang madidilim na mata habang nabuo ang isang mapanganib na intensyon. Para sa kanya, mukhang ang misteryosang witch na iyon ay isang target na sulit niyang harapin. Napaisip ang leader na posibleng may nakatagong trump card ang witch o kaya naman ay mayroon itong makapangyarihang mga kakampi. Kaya nagpasya siyang sila mismo ang kikilos laban sa Great Tower. Mukhang hindi kayang harapin ng mahihinang Demon King ang sitwasyong ito. Inutusan niya sina Doc at Jira na maging handang umalis sa sandaling ibigay niya ang signal. Sa matatag niyang paninindigan, tuluyan niyang isinara ang meeting at naghanda para sa susunod nilang hakbang. Agad na humingi ng detalye si Doc. Kailan eksaktong magsisimula ang operation? Ipinaliwanag niyang kasalukuyan siyang may ginagawang experiment kaya mahirap para sa kanyang biglang umalis. Kalmadong sinabihan siya ng leader na huwag mag-alala dahil hindi sila kikilos ngayon, ni bukas man. Nagtaka si Jira sa desisyong iyon. Bakit pa tayo maghihintay? Kung kikilos tayo ngayon, baka mailigtas pa natin sina Daigo at Mickey. Para kay Jira, mas makatuwirang umatake agad bago maging huli ang lahat. Agad namang natuwa si Doc sa ideya ng rescue mission. Napakaganda naman kung ililigtas natin ang ating mga kasama. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, saka idinagdag na kahit patay na sina Daigo at Mickey, maaari pa rin nilang mabawi ang kanilang mga labi. Ngunit biglang naging suspicious ang kanyang dramatic na post nang ibunyag niya ang tunay niyang pakay. Kung patay na sila, kailangan ko lang gamitin ang kanilang remains para sa experiments ko. Buong yabang pa niyang idinagdag na siguradong gugustuhin din naman daw ni Daigo at Mickey na makatulong sa kinabukasan ng sangkatauhan. Pinatigil ng leader ang pagmamadali nila. Dahil matagal nang nawawala sina Mickey at Daigo, wala raw saysay na biglang kumilos ng padalos-dalos ngayon. Bahagyang sumikip ang kanyang mga mata habang nag-iisip bago ibinahagi ang isa pang mahalagang detalye. May isa pa. Ipinagmamalaki ng Demon King na sila mismo ang nagpatawag ng summit sa Principality of the Nine. Ipinaliwanag ng leader na kung gagalaw sila laban sa Great Tower habang ginaganap ang summit, magmumukhang masama ang Demon King.
Dahil kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa mga ito, kailangan nilang panatilihing maayos ang reputasyon ng kanilang host nation. Diretsahang napuna ni Jira. Akala ko may malalim kang dahilan, pero ang tanga pala ng logic mo. Agad namang kumontra si Doc, sinabing napakahalaga ng pagprotekta sa reputasyon ng host nation. Pinuri pa niya ang desisyon ni Mr. Go at buong pagsang-ayon itong sinuportahan. Dahil wala nang tumutol, tuluyan nang nagpasya si Go. Kung ganun, desidido na tayo. Hinarap ni Go sina Doc at Jira at nagbigay ng kanyang huling utos. Sa seryoso at mabigat na tono, sinabi niya, "Kayong dalawa, siguraduhing maluwag ang schedules ninyo. Maghanda kayo." Mahigpit na kinuyam ni Go ang kanyang nakabalot na kamao habang sumilay ang isang mabagsik at mapanganib na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng summit, pupuntahan natin ang Great Tower.